Hi mga mare, manghihingi akong papaya tsaka malunggay kay tito. Kasi magluluto akong tinola. Yung malunggay kasi ng asawa ko na tinanim. Kung napanood niyo yung nag-nutrition month sila Hoy. Meron dun parang isang ano pa lang sanga na maliit. Tas may mga dahon, 'di ba? Siguro mga ilang tangka yung dahon nun. So yung isang malaki, kinuha ko kasi nga inano ko dun sa costume ni Hoyi. Tapos hindi ko naman nakalaing mamatay. Ayun, namatay. Kaya buti na lang meron dito si tito. Nanghihingi ako sa kanya ng papaya tsaka malunggay. Ay, ay, ay. May palaka. Oh, nagsitahulan yung mga aso. So, ito na yung malunggay ni tito. Ito ata yung kasabayan doon sa malunggay na tinanim ng asawa ko. Kinuhaan ko ng dahon. Diba? Ang laki na sana. Ano ba? Nabubulol ako. Ang laki na sana. Kaso, gustong makumpleto yung gulay dun sa costume ng anak. Kaya, ayun! Tinanggalan ko ng tangkay. Oh, nanalo din naman. Nanalo din naman. Kaso, yun nga lang. So, tatlong tangkay. Ay, apat pala, maliit yung isa. Yan, may okra pa siya dito. Diba? Sipag si tito ko magtanim eh. Ako masipag mag-harvest. Diba? Makapalang mukha. Tapos lagi kasing naulan dito. Kapag inaiisipan kong magpunta dito at magbunot ng damo, laging umuulan. O, hindi na ako nakakapunta. So, naghahanap ako ng papaya. Mababa lang. Ayun, meron. Yan, sa mga gustong bumili ng papaya, punta nyo lang po ako sa bahay. Para samahan ko kayo dito. Ito lang, okay na to. Ay, kaso, baka mamaya. Bakwan. Bakwan ba? Ito na lang, maliit lang. So, ito. Ayan, oh. Maraming tanim si tito ko na gulay kasi masipag siya magtanim nga. Tapos ako na makapalang mukha, masipag nga mag-harvest. Alam mo yun? Buti na lang mabait naman yung tito ko. Hindi niya ako pinagsasabihan na, saan ka nang nagtanim ako? Di ba? Joke lang. Mabait yung tito ko. Dito na ako sa bahay. Kala ko may dumidikit na naman sa ano ko sa binti ko eh. Paano nung nakaraan may lintang lupa daw yun? Ay, Diyos me. Dumitik sa pa ako. Hi, mga cooking ina. Today ay magluluto ako ng ulam namin. Tinula. Tinula? Tinola. Magluluto ako ngayon ng tinola. So, itong karne na lulutuin ko ay ito yung binili ko ng isang araw. Isang araw ata yun. Basta kung sino yung nakanood sa ano ko, sa in-upload ko na yung budget ko is 300 pesos lang. So, ito ay kalahating kilo lang. Lutuin natin. Una, nag-gisa muna ako nitong itong luya. Yan. Mababa kasi yung phone holder na gamit ko. Hindi ko nakita yung isa kong phone holder, yung na-adjust. So, hahanapin ko yun. Para pag nagluluto ako, mataas. Next ay
Kahit sabay na natin tong sibuyas, bawang. Yan, total dyan kayong magaling, yung laging pinagsasabay-sabay. So, yun na rin yung gawin natin sa sibuyas, bawang. Sabay na natin silang igisa. Antayin lang natin sila na mag-brown-brown. So, ilalagay na natin yung manok, karneng manok. Alam nyo ba guys, share ko lang ha, noong pandemic, yung yung parang, tawag doon, yung pwede na makalabas-labas, pero hindi siya ganun kahigpit na, ano ba tawag doon, nakalimutan ko na. So, yung asawa ko ay, sa junk shop siya nagtatrabaho noon. Then, yung sahod niya doon ay, mababa lang, sakto lang nakaka-survive. 350 ata. Pero nung ano na yun, okay lang naman kasi, siyempre, kaysa wala, di ba? Ang nagbigay ng work sa kanya naman. Or, ano ba, ang hirap mo yan. So, doon siya dati nag-work din sa tito ko. Mabait din sila tito ko, mababait sila. Yung kasagsagan talaga ng pandemic kasi walang-wala talaga kami. Wala siyang trabaho, wala akong trabaho, so nasa bahay lang, di ba? Ayun, binigyan nila kami ng pera pang biling gatas. Tapos, fast forward na. So, dahil nga, mababa lang din yung sahod nila kahit noon, so, naghanap din ako ng racket. Nagtrabaho din ako, which is, inoferan ako na tita ko. So, sa akin, nung time na yun, kahit ngayon, sa akin wala namang problema kung mababa yung sahod kasi, iniisip ko naman lang naman is yung panggastos na para sa anak ko. Diba? Kasi kung may trabaho ako at napupunan ko naman yung, halimbawa, pangbili ng gatas, pangbili ng diaper ng time ngayon, okay na sa akin kahit mababa yung sahod ko. Pagtsatsagaan ko yun. Or which is yun naman talaga dapat yung rate. So, walang problema sa akin yun. Alam niyo ba guys, na kapag nagluluto kami ng tinola, siguro mga ilang beses din kami nagluto ng tinola na ano lang. Yung sibuyas, sinihiwa lang. Yung kalahati ng sibuyas, yung maliliit na sibuyas. So, hihiwain lang yun. So, yung kalahati itatabi. Tapos, yung bawang, yung butil na ng bawang is dalawa lang. Dalawang peraso. Minsan, isang na nga lang pag walang-wala na talaga. So, yung ginagawa namin tinola ay papaya lang. Walang karne. Yes, ganun kami kahirap. Sobrang hirap dati. Pero sa awa ng Diyos, may mga tao siyang binigay para maging source ng income namin. At yung mga taong yun ay hindi naman iba sa akin. Sa mag-anak ko din, ito ko, pinsan ko, tita ko. So, yun. Kaya akala nyo lang maganda yung buhay ko dito. So, hindi. Sobrang naghirap din kami. So, ngayon, ito, nakakakarni kami kahit papaano kasi medyo nakaka-survive naman kahit once a month na yung karne ayos na yan. Diba? At least hindi yung papaya lang yung tinola. Kasi nga walang pambiling ng karne. Kaya naman kami umabot sa ganun kasi that time, nangungupahan kami. Tapos, yung asawa ko sa hindi pa nakakaalam dyan, meron siyang anak na dalawa din sa una. So, sa amin din. Tapos may anak pa kami, pinapagatas at diaper. Kaya naman naggatas na siya. Kasi nung 3 weeks pa lang siya, naubusan na ako ng gatas. So, hindi na nasusuplayan ng gatas ko yung kailangan niyang didein sa araw-araw. Kaya, wala kaming choice kundi igatas siya. Tapos,
Wait lang, kukuha lang ng tubig. So, ayan, pakuluan lang muna natin. Fast forward nga mga mare, ito na ang ating tinola. Hindi ko na na-videohan kasi na-lowbat ako. Thank you for watching!